Isang napakasakit na pagkatalo nga ang natamo ng ating Gilas team. Panalo na natalo pa. Ano ang mga dahilan kung bakit tayo natalo? Saang banda sa laro ko nakita ang potensyal na dahilan kung bakit tayo natalo? At meron ba tayong dapat sisihin? Lahat ng yan ay sasagutin ko sa video ito. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, pag-usapan natin itong napakasakit na pagkatalong to. Poor coaching reads. Simulan natin ang video ito sa nakikita kong pinakarason kung bakit tayo natalo. Coaching. Yan ang hinihintay namin. Dali, banatan mo yan si Choke Reyes na yan. Dali! Oh, teka lang, maghunos dili kayo. Alam nyo, ayoko na sanang manisi ng coach at yan ang pinaka-ayokong dahilan dahil sa tingin ko isa yun sa mga pinakagasgas na dahilan kung bakit natatalo ang isang team. At pangalawa, sobrang bugbog na sa criticism ito si Choke Reyes Pero, makikita natin sa larong ito at sa laban nila against Dominican Republic na talagang outcoach siya ng mga kabilang coach na gets nyo, daming coach. Yung sistema niya, parang walang patutunguhan. Yung reads niya sa game, yung pagbasa at pagramdam niya sa laro, parang may pagkamabagal at meron ding mga times na pakiramdam ko pinapabayaan niya lang yung mga players sa court. Hindi tumatawag ng tamang timeouts, poor rotation at poor adjustments. Tingin ko yung mga pangbabash sa kanya ng mga tao, yung mga masasakit na salita na naririnig at nababasa niya talagang unti-unti nang nakakaapekto sa kanya. Naintindihan ko naman siya doon, syempre tao lang nagkakamali, pero kasi FIBA World Cup ito. Hindi lang ito labanan ng best of the best players. Patagisan din ito ng galing ng best of the best coaches sa buong mundo. Kaya yung poor adjustments niya at yung poor rotation talagang hindi nakatulong sa ating team. Kaya alam mo Coach Choke Reyes, gustong-gusto pa man din kitang depensahan, no? Ayaw talaga itang i-bash or anything, pero sa napanood ko for the past 2 games, talagang kitang-kita yung lapses ng team Sorry Coach. Walang mga shooters. Ito, para sa mga may hilig sa numero dyan. Check this out. Gilas Pilipinas shot 42.9% from the field and 80% from the free throw line. Which is not bad, no? Okay lang naman. Pero ang pumatay sa atin, tandaan nyo tong number na to. 18.2%. Yan ang percentage natin from the 3-point line. Or kung i-convert natin siya, we shot 4 for 22 sa 3-point line. Yikes! Meanwhile, ang Angola naman shot 9 for 31 or roughly 28 or 29%. So, hindi rin maganda pero mas pangit yung shooting natin. Katulad nga ng sinabi ko last video ko, no, we have an athletic team at magsasuffer tayo sa half-court offense natin. That includes shooting 3-pointers. Give Angola's defense credit, sobrang galing nilang mag-close out at ang galing nilang magbasa ng offense ng Gilas which is sobrang predictable. And aminin natin may halong malas talaga. Kailan tayo natalo? Habang pinapanood ko yung laban kanina, nakita ko kung paano lumobo yung lamang ng Gilas ng 11 points at nasabi ko sa sarili ko na, teka lang, Gilas na to, atin na tong laro na to. Pero nangyari tong play na to Tingnan nyo. Yun na, GG. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag natalo tayo, ito yung main reason. At yun nga, tama ako. Ito yung main reason. Panoorin ulit natin para mas masakit. Pero alam nyo, may mga nakita akong pagkakataon na pwede sana nating gawin or ginawa sana natin para mapigilan itong momentum shift na to. Share ko sa inyo. Una, di tayo tumawag ng timeout. Siguro kung nag-timeout tayo, after nung ganong dunk na pagkalakas-lakas, mapipigilan yung momentum na paglipat from Gilas to Angola. Pangalawa, ito na yung punto ng laro na medyo nawawala na tayo sa hulog offensively. Kumbaga nagkakagulo na yung opensa natin. Pero alam ko, no, sa lineup ng Gilas, merong isang player doon, isang point guard, no, na pwedeng magpa-stabilize ng opensa natin. Meron talaga Meron, no? Ay, oo nga pala.
third quarter nga pala siya pinasok. At pangatlo, yung energy na binigay at pinakita ni Renz Abando nung last 3 minutes ng fourth quarter. Siguro kung mas maaga-aga siyang pinasok ng mga third quarter, feeling ko lang naman, lalamang tayo ng third quarter at doon, no, mas masusustain natin ang ating kalamangan at mananalo tayo. Yun naman tingin ko lang. Ay, nako, no, isa na namang napakasakit nga na pagkatalo ang natamo natin sa world stage. At sa pagkapanalo ng Japan kontra Finland, sila na ngayon ang best Asian finisher so far. Meaning, sila ang may chance makapasok sa Olympics. Ganon kabigat ang pagkatalong ito. Na-expose na nga ang kahinaan natin sa buong mundo, napahiya na nga tayo, at nawalan pa tayo ng opportunity makapasok sa Olympics, well, for now. Pero alam niyo yun, sakit eh. Para sa inyo, ano ang mga dahilan kung bakit tayo natalo? Tingin nyo ba may chance tayo laban sa Italy? At kamusta naman ang performance ng Gilas Pilipinas so far ngayong FIBA World Cup? Let me know your thoughts in the comment section below at hanggang sa susunod kong video, peace!